Isa sa mga sikat na love teams noong 1980s ay ang tambalang Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Pero paano ba nagsimula ang love team na ito? At ano na ang nangyari sa Siya-Gab tandem? Tara, samahan niyo kung malaman natin to. Come on, let's go! Pero bago yan, hello kapwa Filipinos all over the world! Welcome to Pusong Pinoy po channel, providing different information about Filipino culture, celebrities, singers, athletes, at marami pang iba. Please like and subscribe at mabalik nga tayo. Paano ba nagsimula ang love team ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion? Nakilalang bilang Siya-Gab Love Team. Si Sharon Gamboa Cuneta ay pinanganak noong January 6, 1966. Ang kanyang ina ay si Elaine Gamboa Cuneta. Siya ay kapatid ng isang aktres na si Helen Gamboa at ang kanyang ama ay si Pablo Cuneta na isang dating mayor ng Pasay. Nung bata pa si Sharon, sa edad na 3 taon, may mga pagkakataon na sumasama siya sa kanyang Aunt Helen Gamboa sa mga tapings sa TV shows at nagkaroon din siya ng mga TV appearances nung bata pa siya. Noong 1978, at the young age of 12 years old, ang kanyang uncle na asawa ni Helen Gamboa, Tito Soto, ay unang nag-produce ng kanta niya na Tawag ng Pag-ibig. At ang sumunod na kanta kung saan siya mas naging popular ay ang kanta niyang Mr. DJ. At dahil dito, nakuha ni Sharon ang kanyang first gold record. On top of my list is the newest single from Sharon Cuneta. Requested over the line and dedicated to all the hopeless romantics out there. Here's a new single from the newest pop sensation. Here's the newest hit from the newest singer. At tuloy-tuloy naging successful ang kanyang recording career as a singer. Noong 1980, nirecord niya ang kantang Tubig at Langis, Tubig at Langis, na theme song ng pelikula ni Vilma Santos. Napansin si Sharon ni Direktor Danny Zelyasita at inalok siya na mag-appear sa upcoming pelikula niya. Sa umpisa ay ayaw pumayag ng mga magulang ni Sharon, kaya naman mataas ang hinihingi nilang talent fee. Pero di nagdalawang isip pa ang direktor at pumayag sa napagkasundaang fee para mag-appear si Sharon sa movie niya. Si Gabby Arellano Concepcion naman ay pinanganak noong November 5, 1964. Ang kanyang mga magulang ay sina Rolando Concepcion at Maria Lourdes Arellano. At ang kanyang great-grandfather ay ang painter and architect na si Juan Arellano na nakilala sa pagdisenyo ng Manila's Metropolitan Theater noong 1935 at iba pang mga building sa Pilipinas. Una siyang nag-appear bilang isang modelo noong 1980 sa isang toothpaste commercial. And a real mouthwash for fresher breath gives you that close-up confidence. At sa edad na 15 years old ay pumasok na siya sa show business kung saan siya ay nagbida sa isang Regal film production na 14. Ipinareha ni Director Danny Zelyasita si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion as a love team na pinalabas sa Sining Silangan at ito ang pelikulang Dear Heart noong 1981. Ito ay tungkol sa love story ng isang mayamang dalaga who fell in love with her popular schoolmate na galing sa isang broken family. Dahil sa commercial success ng Dear Heart, agaran may kasunod na pelikula. Pero dahil walang sapat na pondo ang Sining Silangan para magawa ang sequel, nakipagtulungan si Mayor Pablo Cuneta at si Vic Del Rosario para maitatag ang Viva Films. At dito na pinalabas ang mga kasunod na mga pelikula. Noong November 12, 1981, inilabas ng Viva Films ang kanilang unang pelikula na P.S. I Love You na pinagbidahan nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Ito ay naging box office hit at sinundan pa ito ng My Only Love noong 1982.
Ayoko nga ng number 1. Siyempre, pag may number 1, meron ding number 2, may number 3, may number 4, may number 5. I won't settle for number... Ayoko. Matapos nito ay nagkahiwalay ang tambalan nila at sila ay nagkaroon ng iba't ibang leading man at leading lady. Si Sharon ay tinambal kay William Martinez, Miguel Rodriguez at Ruel Santiago at kinalaunan naging boyfriend niya in real life si Ruel Santiago. Si Gabby naman ay tinambal kay Janice de Belen sa pelikulang Puppy Love at Home Sweet Home at naging real-life girlfriend din niya si Janice de Belen. Ngunit nung pinareha muli sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa pelikulang Dapat Ka Bang Mahalin noong 1984 ay hiniwalayan din nila ang kanilang mga real-life boyfriend and girlfriend. Mula sa pelikulang Dapat Ka Bang Mahalin, nagtuloy-tuloy na ang tunay na pag-iibigan ni na Sharon at Gabby. Shortly after Sharon turned 18, sila ay lihim na kinasal noong July 23, 1984. Ayon kay Sharon, ay nag-propose si Gabby sa backstage sa Araneta Coliseum during her rehearsal ng kanyang first ever concert na Sharon with the Boys. Maituturing parang royal wedding ang church wedding nila Sharon Cuneta at Gabby Concepcion noong September 23, 1984 sa Manila Cathedral. Alam nyo ba, ang dating presidente noon na si Ferdinand Marcos ay isa sa mga sponsors ng kasal nila. Libong-libong tao ang nag-attend ng kanilang kasal at sa dami ng tao, ayon kay Sharon, nanakaw ang kanyang veil kaya ang sponsor bello na lang ang ginamit niya at sumabog daw ang tambucho ng bridal car at marami pang iba ang nangyari nung kasal niya. During the church wedding, buntis na din si Sharon kay Casey. Kaya naman minadali ng pari yung kasal kasi hindi na maganda ang pakiramdam ni Sharon. Isang unforgettable wedding nga talaga. Matapos ang kasal, ay gumawa pa din sila ng mga pelikula together tulad ng Sa Hirap at Ginhawa noong 1984 at pati ba Pintig ng Puso noong 1985. Noong April 7, 1985, pinanganak ang kanilang unika iha na si Maria Cristina Cassandra Cuneta Concepcion. Ngunit, subalit, datapuat. Hindi naging smooth sailing ang kanilang love story dahil after 3 years of marriage, noong August 1987, si Sharon at Gabby ay naghiwalay legally, citing unreconcilable differences and bigamy. Dahil allegedly si Gabby Concepcion pala ay legally married to another woman sa Amerika. During their separation, habang si Sharon ay tuloy-tuloy na sumisikat sa larangan ng pag-arte bilang isang megastar, si Gabby naman ay nahirapang i-convert ang kanyang image from a teenage idol to a matinee idol. Kinalaunan, sila ay nagbalik tambalan as a love team sa pelikulang Bakit Ikaw Pa Rin noong 1990. Ngunit habang ginagawa ang pelikula na ito, ay di sila gaano nag-uusap. Sa panahong ding ito, ang kadate ni Sharon in real life ay si Richard Gomez. Para sa ika-10 anibersaryo ng Viva ay nagbalik tambalan muli sila Sharon at Gabby sa pelikulang Una Kang Naging Akin noong 1991. Ayon kay Sharon, dito sa movie na ito ay medyo okay na ang kanilang relasyon at nag-uusap na sila. Ang huling pelikula na sila ay pinagsama as a love team ay ang movie na Tayong Dalawa noong 1992. Ang Star Olympics 1993 ay ang huling public event na nakita sila Sharon at Gabby na magkasama. Maraming nag-akala na magkakabalikan sila pero nalaman allegedly ni Gabby na kinakausap o ine-entertain ni Sharon ang iba pa niyang mga exes na sina Richard Gomez at Robin Padilla. Nagkaroon pa nga ng away ang dalawa sa Star Olympics na yon. O, diba? Taray! Ang haba ng hair ni Sharon.
Sa taong 1993 ay tuluyan nang naanal ang kasal nila Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Noong taong 1995 naman, dahil sa daming usap-usapan at mga skandal na nagsisilabasan, napagdesisyonan ni Gabby na tuluyan ng iwan ang showbiz career at pumunta ng Amerika. Doon siya ay nagkaroon ng career sa real estate at nakapag-asawa. Si Sharon Cuneta naman ay kinasal kay Francis Kiko Pangilinan noong 1996. Makalipas ang 13 taon, naisipan ni Gabby na bumalik sa Pilipinas at sa show business at naging co-star pa nito ang kanyang anak na si Casey Concepcion. Kahit na ilang taon na ang nagdaan, marami pa rin sa kanilang mga fans ang naghahangad na makita ulit ang dalawa bilang love team. Marami ang naging usap-usapan noon na magkaka-reunion sila sa isang pelikula pero ang mga plano na ito ay hindi natutuloy. Kaya naman noong February 9, 2018, nung nagkasama sila sa isang fast food commercial, bigla talaga itong nag-trend online dahil sa mga kinikilig na fans and followers. Pagkatapos nito ay ang sorpresang pagduet nila Sharon Cuneta at Gabby Concepcion noong September 22, 2019 at ang kinanta nila ay Come What May para sa 12th Gabay Guro Grand Gathering na ginanap sa Mall of Asia. At ang pinaka-latest na event na sila ay nagkasama ay ang Dear Heart Reunion Concert na sold-out shows sa SM Mall of Asia Arena noong October 27, 2023, VIP Night sa Okada, Manila noong October 30 at Dear Heart sa New Star Convention Center sa Cebu noong November 17, 2023. Hay, talaga naman, kahit may kanya-kanya na silang pamilya and after 42 years from their first movie together, hanggang ngayon ay kinikilig pa rin ang mga fans sa Shagab Love Team. Isa ka rin bang fan ng love team nila Sharon Cuneta at Gabby Concepcion? At isa ka rin ba sa mga fans na gusto uli silang makita sa pelikula? Share ka naman dyan. Please comment down below. Maraming salamat sa panonood. Thank you! Please don't forget to like and subscribe to Pusong Pinoy Po channel for more videos na mapapasabi kang ay Pilipino. Until next time, take care, ingat palagi, and see you in the next video. Narito ang aabangan natin sa channel na ito. Alam nyo bang may isang Pilipinong manlalangoy na lumahok sa Berlin Olympics na napanood ni Hitler? Siya ay si Teofilo Ildefonso. Tara, samahan nyo kung malaman natin kung sino siya. Come on, let's go!